Hello guys! Welcome to my vlog ride once again. Another guest ang ating kakapalayanin. Karangalan ko na maimbitahan siya at ito naman ay tinanggap niya. Salamat brother. Let us find out. Marami pa tayong gustong itanong sa kanya. Samahan niyo ako. Let's go! Speaking of guests to be interviewed is an award winner and a contemporary artist par excellence. We are describing someone who has attained certain feat beyond the normal. Also a performing artist having been in a band for 2 decades. Indeed, none other than a book publisher, Lander Blanza. Dito na ako ngayon sa harapan ng bahay niya, kanyang studio. Dito sa Las Piñas. So anytime soon, sasalubingin ko siya para sa ating interview. Samahan niyo ako. Ang kanyang artist studio ay nasa pangalawang palapag at sa baba naman ito ay ang kanyang lugar where he works and create or keeps the tools and materials needed for the production of artworks. Abangan natin ang kanyang paglabas. Ito na siya, ang ating bida, walang iba, Lander Blanza. Kumusta na si Lander Blanza? Ano pinagkakabalaan mo ngayon? As usual, painting pa rin tsaka gumagawa ng likod. Yun lang ang ngayon, tawag ito, pinagkakabalahan so far, mga meron framings. Ongoing na exhibit ngayon sa Nami Gallery. Dalawa kami ni Mrs. back to back kami ron. Then I'm preparing for another exhibit, one-man show sa Country Club Alabang. Ayos. Malapit na yan. Malapit na. Ilang weeks na lang. 2 weeks. Okay. Looking back, pintuan mo kami nung mga kabataan mo. Ano si Lander Blanza bago maging artist? Ano yung mga naalala mo ng mga kabataan mo? Alam mo na ba na meron pang tawag dito? Na napi-feel na marunong ka mag-drawing? Yes, alam ko na kagad kasi yung notebook ko, puno-puno ng Batman at Robin eh. Saka mga kung ano-ano mga ano ba, yung mga Superman, ganyan. Si Maitor, ganyan ng araw eh. Parang yan ano, lagi nakakagalitan ng nanay ano, pag puno-puno yung drawing. Yung notebook ko, wala namang laman yun eh. Hindi puro drawing lang, tapos inutupi ko pa yun, nalagay sa bulsa sa likod. Oo. Pero nung bata. Saan ka nag-high school pala? Or elementary? Sa elementary ko sa Ilocos, pati high school. Sa Ilocos ka pala? Yeah. Graduate ako ng Our Lady of Lourdes High School. Madre, tsaka mapare yung mga ano namin doon. So, good boy ako nun. So, may masyado, ano? So, pag dating mo ng college, nag-enroll muna ako sa PMI, ano yung Philippine Maritime Institute. So, kasi balak ng nanay ko maging kapitan ng barko. Woo! Pero habang nasa linya ako ng first year ako nun, so hindi ko talaga gusto yung sa dagat eh. Kasi nag-seamanship kami ng 6 months sa Imperial Island vessel. Oo. Pinaglalangoy kami sa dagat, nagtitik-tik ng ng mga kalawang ng barko. Parang hindi ko gusto. So second semester, nag-transfer ako ng UP Fine Arts. Ka-eskwela ko sina Baz Kumbucar, sina Rolly De Los Santos, yan, mga kaklase ko yan. Yun. Yun ang nangyari doon. So tuloy-tuloy from there on, tuloy-tuloy na ako sa pag-drawing, pagpipinta. Ang unang trabaho ko, gumawa ng mga streamers eh. Yun. Streamers, and then kung nakikita mo yung mga drawing sa jeep, sa tagiliran ng jeep, diba? Oo. Yan ang ginagawa ko noon. Pero, marami ka lang experiences eh, lalo na sa business. Kasi bago ako, habang nagtatrabaho sa Boogie Jeans, may mga lumapit sa akin na mga taga-advertising agency. Oo. So, habang nagtatrabaho ko sa garments, ginawa nila akong art director sa isang advertising agency na part-time lang. Pupunta lang ako dun pag may gagawin. Yun. So, sa pagsusulat, matagal na ako dyan. Kasi gumagawa ko ng copywriting before noon. Pagkatapos, after ko na mag-Boogie Jeans, gumawa ako ng sarili kong business, printing. Gawaan ng mga libro, mga dyaryo, mga ano. Basta printing company yun.
So, kailan nag-umpisa yung clothing business mo? After na nagtrabaho ako, kumuha ako ng mga makina, nagtrabaho ako sa ibang garments, ibig sabihin, kumuha ako na habang naggagawa ko ng mga mga printing na gumagawa na rin ako ng mga damit. Kasabay, sa baba ko, printingan ng ng mga t-shirts, sa taas ko naman sewing line. Ganun ang ginawa ko. Matagal na yan. Pero lately, anak ko na lang nagmamanage. Saan nagmula ang mga Blansa? Abra. Sa Abra? Yes. Kung irurot, mo, sa Abra galing? Sa Abra galing. Pero buong Pilipinas na meron eh. Meron na. Oo. Pero itong sabi mo sa Ilocos, nung nag-asawa lang yung nanay at tatay mo, yes. Okay. So, from then on, pumunta na kayo na Manila? Pililla Rizal. Pililla Rizal kami. From Pililla Rizal, yun nga, nag-aaral ako ng UE. Parang ang layong yung mga inikutan nyo. Oo nga. Kasi, ang father ko kasi ay politician. Oo. Kaya nung bumagsak ang martial law noong 1972, we were forced to Pililla Rizal. Oo. Dahil papatayin yung father ko doon eh. Di ba? So, politically, political lang dahilan. Puntahan na Pililla Rizal. So then from Pililla Rizal, nag-aaral ako sa Manila, diyan ako sa Sampaloc, diyan ako nag-stay ng matagal na panahon. So naging Manila boy tayo. Pero itong clothing business mo, umabot ba ng parang kakalang ko 33 years? Or more than? Hanggang ngayon meron pa. So, pero anak ko na lang nagmamanage. Tuloy-tuloy na pa siya, no? Kumbaga, ginawa ko lang yun para sa kanila. So, dala yung mga apparel design mo sa tawag dito, sa Jack Jeans, Grizzly Kids. Oo, marami. Marami yan, 17 companies ang hinawakan kong garments. Grabe, Puro branded yun. Paano mo naisipan to? Hindi mo na yan? Hindi, designer ako kasi nag-umpisa kasi 5 years old lang ako nag-aaral ng elementary. So, graduate ako, 13 o 14 ako. Pag Manila ko ganyan, pagdating ko na Manila, parang sabi ng UST, masyadong bata. Kailan parang ganon. Kasi mag-enroll sana ako sa UST, yung fine arts nga. So, hindi ako nakapagpatuloy. Yung 14, 15, saka 16, nag-aaral ako ng tailoring, advanced tailoring. Ayun, kaya magaling ako sa pattern making, magaling ako manahe, magaling ako mag-drawing. Grabe, diba? So, pinagsama-sama ko yun. Kaya yung taon na bata pa ako, talagang pinag-aralan ko maging Parang hindi ko lubos maiisip kung paano ka naging multifaceted tinatawag yung parang sa banda, nandun yung nandun yung sining. Alam mo yung mga bawat angle, nandun din. So, gano'n na nangyari. Yung pagdating ko ng Maynila nga, dahil 14 pa lang ako, hindi ako pumasok agad sa school ng university. Nag-aral muna ako ng tailoring. Sayang yung panahon So natuto ko magtapos ng pattern, natuto ko manahe, gumawa ng mga pangkasal, mga Amerikano, lahat yung natutunan ko in 2 years. And then nag-PMI na ako, and from PMI to UE, Fine Arts. Mapunta naman tayo sa book publishing. Paano naman ito nag-umpisa? Matagal na yan Nangyari lang kasi na gumawa ko ng libro dahil nitong mga nakarang taon, ang taon, ibig sabihin maraming taon na nakakaraan. Pag pumapasyal ako dati sa mga gallery at susubukan pumasok, sasabihin, nalibro ka na ba? Nadyaryo ka na ba? So, nung nag-abroad ako, sabi ko, mag-iipon ako. Pagbalik ko, magtatayo ako ng printing business muli. Ayun. Ang una kong ginawa, nung pagtayo na ako ng printing business na nitong pagbalik ko galing ng abroad, ito, libro kagad. Speaking of book publisher, si Sir Lander, ito na yung mga books na na-publish niya. If I'm not mistaken, itong Alphabet Filipino Contemporary Artist ay isa rin ako naisama dito noong 2020. So, ano yung mga bago nating ito yung second book, Philippine Modernism. So, nandiyan si Raul Isidro. Maraming dito. Maraming artist. Modern art. And then, ito yung pangatlo.
AAP book. Oo. Lahat ng member ng AAP na gustong sumali dito. Oo, and then grabe, nakita ko nga yan ngayon. Yan. So, maraming artist din ito. Tell me something about this, kuya. Eto nangyari dito, nagkausap kami ni Fidel na dapat magkaroon ng libro ang AAP. Kasi in 75 years, wala pang sumunod na libro maliban doon sa nauna nilang libro. Na ang mga kasali lang ay mga nanalo, mga naging Grand Prize awardees at saka yung mga officers. So sabi namin, dapat magkaroon ng libro ang mga members. Kaya ito na-imprenta itong libro na to. Kaya na-publish ang book na yan. Kailan ba? Ito parang last year lang to. So ngayon ongoing yung pang-apat na book 2 ng Alphabet of Filipino Contemporary. Yun. Yung second book na yun ngayon. Ongoing sa printing. So doon sa bago, may mga bagong artist or madami na ulit? Maraming bagong artist. Pero meron din umulit. Kasi may mga ulit ng Oo nga. book 2 eh. Oo. Ilang artist kung na lasama dito? Ito mga 140 plus. Dito 150 plus naman. Ang dami din pala. So, pero meron ka bang idea dun sa una mong na-publish? Ano yung mga books na yun? Puro fashion. Yung mga naunang publish ko nung araw, mga fashion. Iba yun. Oo. Fashion magazines. Fashion magazines. Ito, pagbalik ko galing abroad, ito na lang in-imprenta ko mga tungkol sa art naman. Kasi nandito na tayo sa arts, kaya puro arts na. Kasi fashion eh. Hindi ka ba nahirapan dito sa pag-publish nito? Kung hindi naman kasi mabilis na ngayon eh. Yung artist na gumagawa, nasa Amerika yung isa. Nasa Marikina yung isa. Anim kami gumagawa eh. Kumbaga, hindi lang isang tao. Parang may team. Kasi ngayon kasi may Google Drive na. Di ba? Google Drive lang, ipapadala lahat sa akin yun. Nagpapalitan lang kayo ng ano? Ako yung sumusulat, mayroong gumawa ng layout, may gumagawa ng ganito. Marami eh, mga proseso pero through Google Drive lahat yun. Pag naipon ko na, dali ko na sa Quezon City, pag-renta ko na, may printing kami sa Quezon City. Kasosyo ko sa isang printing company ron. Tapos, pag-renta ko na lang. Mabilis. Mabilis, Pero ibig sabihin, dito sa na-publish mong mga artists, hindi pa kompleto yan. Hindi pa, marami pang gustong sumali, pero sabi ko, dito lang ang ano eh. Kasi parang Luzon, Visayas, Mindanao kasi ang daming artist na hindi pa na isama eh. Marami pa. Siguro dahil sa nagkaroon tayo ng Facebook, parang doon yung naging access para sa nakakakita na i-publish yung gawa nila at gusto nilang makasama. So yun ang naging dahilan kung bakit naisama sila dito sa libro ng AAP. At saka ito, Modernism. Tsaka itong Alphabet Filipino Contemporary Artist. Napakarami namin nabigyan yun mga eskwela. Libre. Pinamimigay namin na libreta eh. Mula pare hanggang sulong meron yan eh. Mga eskwela na meron pa kasi mga natitira dyan, yung mga gustong humingi, magbibigay pa rin kami. Free yan. May mga naalala ka ba mga universities na nabigyan nyo? Oo naman. UE, siyempre, UST, yan. UP, PWU, UP, yan. Meron sila lang yan. At hanggang Mindanao meron. So makakonsider mo siya na parang coffee table na rin siya? This coffee table book yan. Promotion ng artist, yan ang importante dyan, may promote ang artist eh. Isipin mo, bubuklatin ng mga estudyante yan kasi libre nakakarating sa eskwelahan yan. Bubuklatin, dito pala tatay ko. Dito si kuya. Tama. Diba? So, nasa school yan. Imbitahan mo sila, kuya, sa mga gustong makasama dyan sa book na yan. Sa mga gustong kasi marami pa kami susunod na publications. Yung gustong ma-promote sa mga schools, sa mga... Kasi meron dito sa mga museums eh. Museum and registered galleries na gusto lang. Yung ayaw kumuha, wala tayong magagawa doon. Pero yung mga gustong humingi, basta meron kayong PM sa akin, makakarating yung book na libre. So yung mga gustong makasama sa mga promotions na ito, sumali na kayo. Mag-inquire lang kayo online kay Lander about sa kung gusto nyo makasama sa libro. Tama. Okay. So
Ito part 1. Oh, part 1 ng Parang volume 1. Oo, mayroon pa susunod. Meron pa susunod. Baka makasama na ako doon sa susunod. Marami pa susunod. Okay. Meron siyang Bicol University nito. Na meron pa? Nag-speak, di ba? Doon oo, tama, oo. Let us go down guys at samahan nyo ako and find out at his little studio. At tulad ng nabanggit ko, ang kanyang lugar where he works and create ay nasa ground floor. And keeping all his work, art materials, tools needed for the production of his artwork. So by having his own art studio, he can focus on his work without any interruptions of daily life. So without the distractions of phone calls or family responsibilities, ika nga. Dito tayo sa kanyang studio kung saan dito siya gumagawa ng sketch. Matanong ko lang kuya, di ba nagbabago-bago yung ano mo, dito, yung style? From nagano ka pa impression tsaka tawag dito, mayroon kang ginawang buko bike tapos yung contemporary. So nag-umpisa ako sa nung syempre realize mo na tayo mga photography ko tapos nung napunta ko ng art circle, iba naman yung style ko doon, whimsical. Paglabas ko ng art circle, nagbuko bike ako. Yun, marami mga siguro, mabot-abot ko na 36 yata yun, yung buko bike na yun. Yung series na yun, ang dami din pala. Kaya lang dahil sa hirap, tinigilan ko, naganap ako na mas madali gawin. Parang baga, nagsawa ka dun sa series na yun, kasi halos yun na lang ilagit palagi. Mabenta naman kaya lang makamot nga 26, kaya lang matagal gawin. So naghanap ako ng mas mabilis gawin. So, doon sa nabanggit kong transition, bakit naisipan mo itong parang contemporary style na minsan may ginagawa kang cityscape, landscape, pero ang style niya is talagang nakatutok dun sa yung style mo, yung kaya gumagawa ng ganito ngayon dahil gusto ko mas mapabilis yung proseso. Sa proseso. Okay. Dahil matagal talaga yung mga nakaraan kasi may mga parte na texture, emboss, ano. So ito, anong idea dito nung ginagawa mo dito? Ano yan? Ito ni jeep yan So ito yung background pa lang. So magiging jeep yan. Ayun. So may ginagawa siya dito, hindi pa buo. So anong style sa art na to, kuya? Ito expressionism to Medyo maduguri yung gawin Kasi pagkatapos kung may drawing niya, magte-texture pa ako, tapos magwe-welding. Nagwe-welding din ako ngayon lalagay ako ng bakal dito. May bakal pa yan. Sculpture ka pa no? Asan yung mga sculpture na ginawa mo? Yung sa taas, diba? Kanina, ang dami. Sige, punta natin yun. Grabe. Yung buong bahay, ang gulo, dahil puro may trabaho dito, may trabaho. Hindi ka mo nahuguluhan? Hindi siya lang. Hindi siya lang. Kaya yung sinasabi sa'yo, may bakal. Kaya may bakal. May bakal din. Yan yung sinasabi na may bakal. Mixed media na to. Mixed media yan. Okay. So speaking of sculpture, ito gawa din ni Kuya Lander to. Ano ang pamagat nito, kuya? Yung save it for the rainy day. Di ba ganyan? Yung ants. Di ba yung ant, mag-iipon yan bagong tag-ulan, may nakapag-ipon na siya Pero hindi lang ito yung gawa niyang ants. Meron pa siya iba dito na nagawa. So, series ba to, kuya? Ito series ito. Ng silver. Ito series ng gold. Dati 12 3 na lang natira. Ayan, grabe. Ito, tapid din yan. Made up of, to? Ito, yung pinakamakapal na, na GI. Tapos, pina-chrome ito. Ganda? Chrome plated. Oo, ganda. Chrome plated yun.
Dati nakikita ko yung mga ginagawa mo munang ano eh, tawag dito. Kahoy muna eh. Kahoy. Ini-invento mo muna eh. Hanggang sa nabubuo mo na siya, di ba? Tapos may mga collection din siya dito sa ibang artist, mga sculpture. So makikita nyo, pati painting ng iba akin yan. Makikita nyo yung transition ng gawa ni Kuya Lander from this one tapos hanggang sa naging ganito na, malalaman nyo kung ano yung naging pagbabago ng gawa niya. Sa akin kung ano yung mabenta, doon ako. parang kumbaga follow the flow. Kasi nag-realism din ako. Sa'yo din to, di ba? Oo, lapin din niya. Ayan, 2020. Ganda. Realism, impressionism, tapos mixed media, sculpture. So hindi lang isang artist si Kuya Lander, musikero pa, makikita niyo mga ano niya rito, instruments. So paano nag-umpisa naman itong pagiging musikero, Kuya? Noong 1979 habang nag-aaral ako sa university, kapitbahay ko si Rudy ako ng Friction Band sa Sampaloc. So nasa itaas ako, nasa 157 ako, nasa itaas ako na second floor ako, doon ako muna. Kapit-bahay namin sila. So, tuwing umaga, naririnig ko sa tumutugtog. So, magiling din ako mag-gitar. Maano rin ako ng time. Ilang taong ka nito? 16. Bata-bata pa. Nung yung banda na yun, pasikatan ng Friction Band. Di ba? Then, naging kaibigan ko yung mga kapatid. Hanggang nag-jamming kami. Kaya, naging batang Mercodol tsaka Corex, di rin ako. Panahon na yun. Di maiwasan kasi gano'n talaga nung panahon na yun. Tapos yan, gitara, hanggang minsan sabi nung isang barkada ko, nangangailangan ng kagrupo si ganito. So, ganun. So sumali ako sa kanila. Hanggang nagtuloy-tuloy na yun. Hanggang mapunta ako sa Kamuning, tumugtog ako sa behind bars, ang alternate ko si Freddy Aguilar. Nandun din si Noel Cabangon, solo din. So doon kami sama-sama si Noel Cabangon, ako, si Jason Santa Maria. So nag-trio kami, nagpunta kami ng My Father's Mustache, hanggang mabuo kami buong banda ron. Nung nandun na kami siya, naging nag-hotel na kami, tugtog na kami sa mga hotels. Ganon. So hindi naman nagkawatak-watak to? Hindi, nagkawatak-watak kami 1984. 84 na? 1984. Nagkanya-kanya kami, may pumunta ng Malaysia. Pero ako nagtuloy-tuloy lang sa negosyo na. Sila, nagwatak sila. May nagpunta ng Malaysia, may nagpunta ng Hong Kong, kung saan-saan. Kaya ako nagtuloy-tuloy naman sa negosyo, yun nga, sa garments na. Sa garments na. So may nagkanya-kanya kayo? Yes. Pero nung 1998, pumunta ako ng Hong Kong. Nag-booking ako sa Tugtugante. Nag-solo ako doon. Hanggang may nagyaya naman sa akin doon na kung pwede sumampa ako sa barko. Sumampa man ako sa barko. 3 years ako sa barko eh. Tumagal din ah. Oo, 3 years ako. Trio kami. Hanggang muli ako ng Pilipinas, meron naman akong booking, balik na naman ako sa China naman. China, Macau, Hong Kong, ngayon, palipat-lipat ang ganyan. So, ibig sabihin, cruise ship ba yun? Sa cruise ship yun? Yung nakaraang 2 taon. Sa cruise ship? Sa cruise ship yun. Kaya ka nakakapunta ng iba't ibang lugar dahil doon sa... Sa Tugtugan. Pag may booking ka, nag-Malaysia ako, 6 months. Singapore, 6 months, gano'n. Tokyo, tapos Fukuyama. Grabe pala naikot nyo, no? Every 6 months, gano'n. After that, nang umuwi ka na dito, umuwi ako, nag-for good ako dito sa Pilipinas, 2009. Bumalik ako sa Pilipinas. Doon ako bumalik ulit sa pagpipinta. Mahabang panahon ko sa labas ng bansa. Pero ang banda niya, may kasama bang babae? Or puro lalaki? Kasi nakita ko parang mayroong babaeng kasama. Meron siya. Isang babae. Siya yung bukalista? Bukalista. Saka si Noel, bukalista yun. Si Noel Cabangon.
So, doon lang kayo nag-meet ni Noel, nakasama pa siya sa tugtugan. Oo, kasama kami sa Kamuning dati. Sa Kamuning na. After that, nag-trio kami sa My Father's Mustas. Sana maraming noong panahon na yun kasi maraming mga vocals na magaganda. Grabe pala yung ganon. So, ngayon, ang ginagawa nyo, tuloy pa rin itong banda nyo? Ay, hindi na, nawala na. Magkikita-kita lang kami. Kagaya nung 2 weeks ago, nagkita-kita kami. Galing yung paista namin, nagtatrabaho na sa London. Yun Umuwi siya dito para magkita-kita lang kami. So, nag-meet kami. Ako si Noel, tsaka siya. Nag-meet kami doon sa concert ni Noel, dyan sa City of Dreams. Oo, yun. Kita-kita kami doon. Kinabukasan, nag-jamming kami sa bahay ni Jason. Ganun lang. Actually, the art scene today is actually thriving. It's because one big reason is many condominiums are sprouting all over the metropolis. Ang dami ngayon lumalabas na nagtatayo ang mga kondo. So, market yan eh. Market ng mga, although masabi natin malilit lang mga kinukuha niyan, pero collectors na yan eh. So, unti-unting dumarami yan eh. Habang dumadami yung kondo ngayon, dumarami rin ang nabibigyan ng pagkakaroon ng mga artist na magkaroon ng trabaho or works na maibibenta. Yun. Isa pa, meron ka bang mensahe sa mga baguhang artist ngayon? Ang art is, napakahirap gawing hanapbuhay. Kasi, aminin natin yung totoo. Maraming magaling, marami ring mahina. So kung hindi ka nakapokus diyan, mahihirapan ka talaga. So ang pinakamaganda diyan, maging isipin mo mabuti kung kakayanin mo, hindi. Kung nag-aalangan ka, kailangan mag-double job ka, kumuha ka ng trabaho habang gusto mo maging artist. Pero may papayo ko, kung gusto mo lang maging artist, gumawa ka ng paraan na magpinta ka lang, pinta lang ng pinta. Ganun talaga eh. Pero para may karagdagang kailangan talaga may kaalaman ka pang iba. Tama, parang... Kasi kung tutok ka lang dyan, mahirap din magkaroon ng pabili lang ng materialis, napakamahal. Grabe, Kaya may papayo ko sa iba. Mensahe na rin nasasabi, pinta lang, gusto mo mag-artist, talagang pinta lang. Huwag umayaw. Kasi pag umayaw ka, hindi ka mananalo. Kung hindi ka mananalo kung ayaw ka. Ganun lang. Una-una kong masasabing siyempre mga comics, pasalamat ako sa mga comics. Kung walang comics, dito magiging artist eh. Mga panahon na yun, 70s, 80s. So sila yung mga idol natin, si Francisco B. Coching, di ba? Yung nagmula. Si Aminal, yan, yung magkapatid na Celerio, Joey, tsaka Luis Celerio, di ba yan? Di ba sino pa? Gusto mong pasalamatan? Sa ngayon, ang pasalamatan, asawa ko. Muna yung asawa ko, baka hindi na ako sa artist. Hello, ito isa rin itong artist, si Manay, from? Bicol. From sa Bicol po. Saan sa Bicol, Manay? Sa Naga at saka sa Laguna ng Bicol. Ayun, Thunderclan na rin. Thundercats, maraming salamat. Ayun, okay. Maraming salamat din po sa inyong dalawa sa pagpapa-unlock. Your prompt response and acceptance of the invitations are truly appreciated. Mabuhay kayo. Salamat!